of the nation. Walang kamalay-malay ang isang babaeng customer sa tindahang ito sa Kalibo, Aklan na madutukutan siya. Kita sa CCTV video na habang abala siya sa pamimili, pasimpleng dumikit at mabilis na nandukot ang babae sa likod niya. Pag-alis ng biktima, agad itinago ng suspect ang natangay niyang pitaka na may lamang 4,500 pesos na cash at mga ID. Ayon sa pulisya, kasabwat din daw niya ang isang lalaki sa umpukan. Patuloy ang investigasyon at pagtugis nila sa mga sospek. Paalala rin nila sa publiko, laging maging alisto. Ramdam na ang mabigat na traffic sa NLEX ngayong gabi. Kuha ito pasado alas 10 ng gabi kung kailan may build-up na paglagpas ng Balintawak Toll Plaza. Kita rin sa live na kuha na ito ng NLEX ang pagbigat ng trapiko sa Balintawak Toll Plaza. Tuloy-tuloy naman ang usad sa ipapang bahagi ng NLEX. Ang latest sa mga mahabol sa biyahe bago ang Pasko, ihahatid namin maya-maya lamang. Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at files ng pumanaw na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral na sisiyasatin kaugnay sa mga kinurakot na proyekto kontra baha. Iniimbestigahan din kaugnay sa pagkamatay niya ang mga kuha sa kanya sa hotel bago nahulog mula sa Cannon Road. Lumabas na positibo sa antidepressant si Cabral noong pumanaw siya. May report si June Veneracion. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Para sa DILG, walang dudang si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang babaeng nahulog sa bangin sa Cannon Road noong December 18. Sabi pa ng PNP, batay sa laboratory tests, nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. May nakuha pang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. Yung knife for self-protection, while the medications, we secure that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ilang oras bago siya nakita patay, nakunan siya ng CCTV ng Ayon Hotel sa Baguio City. Mula sa mag-isang paglalakad niya sa driveway ng hotel, mag-aalauna ng hapon. Pagdating ng SUV niyang pinaandar ng driver na si Ricardo Hernandez matapos ang 5 minuto. Pag-check-in ng dalawa sa hotel, hanggang pagtungtong sa 4th floor. Doon, hinatid ni Hernandez si Cabral sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon, bago ang pagpasok ng driver sa sariling silid, 1:20 ng hapon. 2:47 ng hapon, kinatok ni Cabral ang silid ng driver. Pumasok doon at sabay sila lumabas hanggang parehong umalis ng hotel. Sa puntong yon, hinihinalang dumiretso sila sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakunan ang pagbalik ng driver ng hotel pasado alas 5 ng hapon at muli niyang pag-alis pasado alas 6 ng gabi bago mag-report sa Baguio Police. Eksklusibong nakunan ng GMA Integrated News ang nilalaman ng mga CCTV, pero ang iba ay hindi ipinakita dahil iniimbestigahan ng NBI at PNP. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakitang patay si Cabral ay malapit sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Base sa mga ebidensya, sabi ni Rimulya, pwede nang i-rule out ang foul play at absuelto na raw ang driver ni Cabral. Pero kailangan pang masuri ang nilalaman ng cellphone ng dating opisyal. Para makuha ito, nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte. Sa ngayon, hawak na ng ombudsman ang mga computer at files ni Cabral sa bisa ng subpoena ng DPWH kaugnay sa investigasyon sa mga kinurakot na flood control project. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, selyado ang CPU at mga file hanggat di sumasalang sa digital forensic examination. Kasama rito ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Bago mamatay si Cabral,
Maituturo niya raw sana ang mga dawit na mababatas, lalo't lumabas sa magdinig dati sa Senado na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung may proyekto silang naisipasok sa national budget. Sinasabing si Cabral umano ang namahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondong inilalaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kopya na raw ng tinaguriang Cabral Files si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. Pero tanong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, bakit hindi raw ito agad isinapubliko? Palagpan ni Ridon, pati siya, idinawit daw ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. How can you actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead? Paglilinaw ni Leviste, party list si Ridon at hindi si Ridon mismo ang may proyektong 150 million pesos sa Camarines Sur. Hinihingan namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Git ni Leviste, lihitimo ang listahang binigay raw sa kanya ni Cabral noong September 4 sa pahintulot ni DPWH Secretary Vince Dizon. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay ingin code ng hindi lang isang staff. Pero duda rito si Ridon. May mga narinig po tayo na allegations na parang it was not voluntary. No? We will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao? Asa na yung listahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas? Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa iyo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025 na ilabas mo na ito. Wala pang pahayag ukol sa Cabral Files ang DPWH. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagsa pa rin sa mga sakayan hanggang ngayong gabi ang mga biyaheng probinsya at abroad para sa Pasko. Pero ngayong gabi, may nasitang kolorum o iligal na namamasada sa Cubao. Mula Quezon City, may live report si Bam Alegre. Bam! At ang bago ang bisperas ng Pasko, 3 kolorum na van ang naharang ng mga otoridad dito sa Cubao, Quezon City. Papunta sana ng Isabela at Camarines Sur ang mga van na ito, pero wala may pakitang kaukulong dokumento ng sitay ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Kumpiskado ang kanilang mga plaka at for impounding ang mga sasakyan. Kukunin din ang mga lisensya ng mga driver at titikitan. Kailangan itong tubusin mismo sa LTO. Depensa ng driver ng isa sa mga van, mga kamag-anak lang daw nila ang sakay na sasakyan. Pero sa pagsiyasat ng SAIC, may ilang pasahero na hindi nila kakilala o kaano-ano. Sapagkat ito po'y napakadelikado para po sa ating mga kababayan sapagkat hindi po sila covered ng mga insurance ng mga sasakyan pong ito at yung pong mga pamasahe ay hindi nare-regulate ng gobyerno. Ang mga sakay po namin sir, alos mga konektado lang din po sa pamilya po. Na mga gusto pong makauwi ngayong Pasko. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, maraming biyahe ang fully booked na. Nagdagdag na ng mga papasadang bus. As of 6 p.m., nasa 172,000 na mga pasahero sa PITX. Umabot naman sa 800,000 mula December 19 hanggang kahapon. Regalo sa mga motorista ngayong holiday season ang libreng toll sa SLEX, Skyway System, NAIAX, TPLEX at Star Tollway. Gayon din sa NLEX, NLEX Connector, SCTEX, CALEX at Cavitex. Ayon sa Transportation Department, simula yan sa December 24, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Pati sa December 31 hanggang January 1 sa parehong mga oras. Sa NAIA, dagsa na rin ang mga pauwing pasahero. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, mahigit 100,000 ang mga pasahero sa NAIA terminals kahapon. Inaasahan din nilang papalo sa mahigit 2.2 milyon ang bibiyahe sa NAIA mula December 20 hanggang January 4, 2026. Peak season ngayon, please give ample time when you go to the airport, especially for the departure. Just give at least 3 hours, and once you arrive at the airport, you go directly to the check-in counter, and right after proceed to the immigration. Doon na po kayo mag-antay sa loob sa boarding gates. But even before going to the airport, please
mag-register sa e-travel po natin. Ang e-travel po, wala po yung bayad. Sa Batangas Port, halos 8,000 pasahero ang dumagsa ngayong araw. Inaasahang madaragdagan pa yan. Huwag na po silang magdala ng mga prohibited items like explosive, deadly weapon, bladed weapon, and yung prohibited drugs. Yung mga for babies, oo, meron namang permit yan, pwede sila. Habang bakasyon, aarangkada na ang EDSA rehabilitation. Simula bisperas ng Pasko hanggang December 27, may reblocking sa north at southbound lanes ng EDSA mula Roas Boulevard hanggang Taft Avenue. Aaspaltuhan din ang ilang bahagi ng EDSA southbound mula Orense sa Makati hanggang Loring Street sa Pasay. Sa December 27 to 28, isasara ang EDSA southbound mula Scout Borromeo hanggang Kamuning para sa tinatayong Kamuning bus stop at footbridge ng EDSA busway. Simula January 5 hanggang sa Mayo, tuwing gabi na ang EDSA rehab. Magpapatuloy ang pag-iikot ng DOTR SAIC para tiyakin na walang biyaheng kolorum dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Bam Alegre. Mga truck na nadisgrasya sa Mindanao, may magkahiwalay na insidente ng pagkahulog ng truck mula sa highway at tulay. Habang sa SLEX, truck ang nakabangga sa isang kotse na nakapatay sa 3 sakay nitong magkakaanak. Yan ang report ni John Consulta. Sumalpok ang truck na ito sa isang kotseng may sakay na mag-anak sa northbound lane ng SLEX sa bahagi ng Alabang Muntinlupa kaninang madaling araw. UP ang kotse at halos madurog. Patay ang 3 sakay nito. Sugatan naman ang 3 pa nilang kasama, kabilang ang isang bata. Minor itong sedan at hindi na rin nakapag-preno o minor ito pong truck na to. Pero para magkaroon ng ganito kagrabing casualty, mabilis ang truck kasi ganun kalakas ang impact? Isa din yan sa tinitignan din po ng angulo ng ating pong mga investigador. Yung impact talaga din ito pong truck doon po sa mismo pong sedan talagang sobrang lala. Hawak na ng Highway Patrol Group ang driver ng truck. Nakausap na rin niya ang pamilya ng biktima para sa posibleng settlement, pero nais raw ng mga kaanak na mapanagot ang driver. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng driver. Ara na? Adwa? Okay na. Abuhay. Pilit inaaninag ng mga residente kung buhay pa ang sakay ng truck na nahulog sa tulay sa Bagpet, Cotabato. Buhay. Ligtas ang driver at 2 pahinante nito, bagamat sugatan sila. Nagkalat at nasira ang mga karga nilang saging. Aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nung nag-imbestiga yung ating mga police personnel, lumalabas na nawalan ng brake itong truck na loaded ng saging. Masyadong malalim yung area, matarik siya. Tendency, pag hindi magdahan-dahan yung mga heavy vehicles, siguradong didiretso sila sa ilog kasi kurbada. Ayon naman sa barangay, overloaded ang truck at biglang umatras ng paakyat na sana. Sa barangay Lumbangan, Zamboanga City, sinaklolohan ang sukatang driver at pahinante ng truck na may kargang hollow blocks at construction materials matapos mahulog sa mataas na bahagi ng highway. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bisperas na ng Pasko bukas, nagsimula na ang huling hirit ng bentahan ng mga panregalo sa Divisoria sa Maynila. Ang diskarte ng mga namimili at mga nagtitinda. Alamin sa live report ni Katrina Son. Katrina? Atom, 2 araw bago magpasko, mas matindi ngayon ang dagsa ng mga mamimili na nagla-last minute Christmas shopping para makahanap ng regalong swak sa kanilang budget dito sa Divisoria. Mula umaga hanggang pagsapit ng gabi, di nauubusan ng mga namimili rito sa Divisoria. Hanap ng marami ay mga panregalo, gulay at prutas na pasok sa budget. Di alintana ang siksikan at trapiko, kahit pamalayo ang pinanggalingan. Gaya ni Maylene na dumayo pa mula Nueva Ecija kasamang asawa at mga anak. Kasi alam ko po na magiging masaya po sila. Yun naman po yung para po sa isang magulang, yung makita pong masaya yung mga anak. Mas praktikal daw ang ilang namimili. Hanap nila yung mga regalong magagamit sa araw-araw, gaya ng damit,
Makakabili na ng mga ternong damit pambata mula 70 pesos hanggang 150 pesos. May mabibili ring shorts na 2 for 150 pesos. Mga kikay bags na 150 pesos ang isa. Di rin mawawala ang mga laruan na 25 pesos pataas. Ang party dresses for kids naglalaro sa 200 hanggang 250 pesos. At may personalized gifts mula 100 pesos pataas. Mas magagamit kasi nung re-regaluhan ko. Kasi po kung pera po, parang wala lang din naman po. And then pag ganito po, halos araw-araw nila pang trabaho, pang gamit po talaga pang araw-araw nila. Kahit maliit lang na nabili mo siya, pag binigay mo, at least naalala mo sila. Para makarami ng benta, ang ilang nagtitinda may pa-last minute discount at promo. Nagbabawas din po, ma'am. Ganun din po. Kasi parang ano na sa kanila yun eh. Parang masaya na sila kahit konti nababawasan. Parang handog, pamaskong handog mo na sa kanila yun, ma'am. Naglilis talaga kami. Pag halimbawa, maramihan, less 10, less 15, ganyan. Depende po. Ato mula naman nagkaninang hapon hanggang sa mga oras na ito ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa Divisoria. Lalong-lalo na sa may Juan Luna Street, palabas na yan ng Recto Avenue. Ngayon lang, Atom, may mga namataan na rin tayo ng mga pulis na tumutulong at nagmamando sa daloy ng trapiko. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Sa mga namamasko, di pa huli ang lahat para sa pangmalakasang Christmas songs. At para hindi baratin sa pamasko, dagdagan na rin ang hataw na sayaw tulad ng nilevel up na pangangaroling ng mga bata sa Las Piñas. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Marinig lang ang intro ng batang carolers na ito, mapapalabas ka ng bahay. Paandar kung paandar. Mula choreography hanggang props, may flaglets pa. Jingle, 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 jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Na para bang may mini grand performance sa tapat ng bahay. Ang uploader na si Teresa, sisilip lang sana at magbibigay ng barya. Pero nang magsimula na ang palabas, napaisip siya, parang kulang ang 20. Kaya hindi na siya nagpakabarat. 100 piso na ang inabot para sa hataw na may death drop pa sa finale. Happy New Year! Masasabing deserve. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malapit na mga kapuso, 2 tulog na lang, Pasko na. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.